Pamilya ng dalagitang nag-50-50 ang lagay matapos makasparing ang isang black belter sa taekwondo. Patuloy ang panawagan ng hustisya. Malalim na investigasyon nagpapatuloy habang patuloy na pinaghahanap ang coach nito. Si Benji Durango sa sentro ng balita. Takot na takot mo ako. Takot na ako. Wala akong magawa kundi sumunod na lang. Nakakaiyak na ngayon si Jamie Salvador. Siya ang yellow belt taekwondo player na nabugbog sa isang sparring session sa kanyang pinapasukang eskwelahan sa Bulacan. Pero ilang linggo na ang nakararaan, naging alanganin sa ospital ang buhay ng 17 anyos na dalaga. Hindi ka na mo mamatay dahil sa bugbog. Let's go, Jamie! Let's go! Sa kuhang ito noong Pebrero, makikita ang huling laro ni Jamie laban sa kanyang kasparing na black belter na mas malaking di hamak sa kanya. Round 2 na ang video pero halatang dihado ang biktima. Sunod-sunod ang tinatanggap niyang sipa sa ulo, sa katawan, sa dibdib. May pagkakataong bumabagsak din si Jamie sa malalakas na sipa ng kalaban. Pero sa huling bitaw ng sipa ng black belter, doon na napuruhan si Jamie. Isinugod sa ospital ang dalaga, maga at nagkapasa-pasa ang mukha. Sa resulta ng kanyang CT scan, nabali ang ilong ng dalaga. Hindi na po makabangon, makapasok sa paaralan. Kasi yung grabe mo yung pagbugbog mo sa amin. Hindi na raw nagpakita pa sa kanila ang taekwondo coach at ang menor de edad na kalaban ni Jamie. Sa Bocaue, Bulacan, pinuntahan namin ang Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated para sana makuha na ng pahayag. Gwardiya lang ang humarap sa news team at wala raw pwedeng kumausap sa amin. Pero sa opisyal na pahayag ng JLCFI, sinuspindi na nila ang lahat ng taekwondo training at coaches nito sa kanilang paaralan. Makakaasa rin daw ang balansing investigasyon. Wala rin daw silang sasantuhin, lalo't wala raw puwang sa kanilang institusyon ang pang-aabuso. Ang Philippine Taekwondo Association magsasagawa na rin ng sariling investigasyon. Ang Committee on Sports naman ng Senado, posible rin magsagawa ng sariling investigasyon para malaman kung may batas na kailangang amyandahan at makapagpataw ng mas mabigat na parusa para hindi na ito maulit pa. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinubukan naming kunan ng pahayag ang nirereklamong coach, pero di na raw ito nagpapakita. Kahit ang PNP, hindi na rin siya nakausap. Ang problema, kailangan na niyang humarap sa piskalya para sagutin ang reklamo. Kasi minor po yung victim, kaya po, ayun, physical abuse at saka psychological abuse in relation to RA 7610. Lahat-lahat na po kasi ng klase ng abuse nakapaloob po dun sa batas po na yun. Meron pong parusang kulong po yun. Pero nakahanap ng kakampi ang coach. Sa pahayag na inilabas ng teammates ni Jamie, wala daw silang nakikitang mali siya sa insidente. Aksidente raw ang nangyari na hindi naman kagustuhan ng magkabilang panig. Bagamat inuulan ngayon ng batikos ang inireklamo na tinawag nilang Kuya Coach, buo pa rin ang kanilang suporta dito. Hiling nila na mabilis sa paggaling ng dalaga. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang ina ng biktima. Bit-bit pa niya ang x-ray result ng anak habang ikinikwento sa amin ang pinagdadaanan nito. Bagamat abot langit ang kanyang hinagpis, seryoso ang pamilya na ilaban ng kaso, paderman ang kanilang babanggain. Unang-una po, pinasa Diyos ko na po yan. Yung sakit na naramdaman ko, binigay ko sa Diyos kasi hindi ko po kaya. Feeling ko po mamamatay ako nung nakita ko yung anak ko. Napakahirap pong tanggapin na yung pinagkatiwalaan mong school, tao, ginanon po yung anak ko. Napakasakit po. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.